Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang hakbang ni Inoue, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kung atin nga pong matatandaan ay matapos talunin ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue, ang former 2 division world champion Luis Nery via knockout, ay agad sinabi ng head ng sports and entertainment ng Saudi Arabia na si Turki Al-Ashiki na gusto niya daw gumawa ng isang mega boxing event upang dalhin si Inoue sa Saudi Arabia para labanan ang former unified IBF and WBA super bantamweight world champion Muradjon Akhmadaliev. Lalo pat ito din naman ang mandatory challenger ni Inoue para sa kanyang WBA belt. Sinabi ni Al-Ashiki na isang napakagaling na boksingero umano ni Inoue, pero siya daw kasi ang nanghihinayang gawa ng hindi nito nakukuha ang kasikatan na dapat nitong tinatamasa ngayon. Paliwanag ni Al-Ashiki na nakakalungkot umano kung hanggang sa magretiro si Inoue ay sa Japan lang ito kilala at hindi maging isang ganap na global superstar. Kaya naman inaengganyo niya daw si Inoue na lumaban sa labas ng Japan para mas makilala ito sa buong mundo. Subalit sa kasamaang palad nga po ay tila tinanggihan ni Inoue ang offer ng Saudi Arabia na doon gawin ang kanyang laban. Dahil mismong ang promoter na nitong si Bob Arum ang nagsabi na gusto daw ulit ni Inoue gawin sa Japan ang kanyang susunod na laban sa buwan ng September. Bukod dyan ay nagmatigas na din ito kasi hindi nito sinunod ang utos ng WBA na depensahan ang kanyang titulo kay Akhmadaliev. At bagkus mas pinili po nitong sunod na labanan ang former world champion at bata ni Sean Gibbons na si TJ Doheny. Para po sa mga hindi nakakaalam ay minsan na pong sinabi ni Inoue na hindi umano siya sang-ayon sa mga nagpapayo sa kanya na lumaban sa labas ng bansa niya. Gawa ng Japan umano ngayon ang pinakamalaki pagdating sa mga magagaan na dibisyon sa sports ng boxing. Bukod dyan ay mas malaki umano ang pera sa Japan kaya hindi naman daw niya kailangan pang lumabas at dumayo sa ibang bansa sa kasalukuyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila bumanat nga po ang former 6 division world champion na si Golden Boy promoter Oscar De La Hoya sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao. Nakakagulat po dahil lakas loob sinabi ni De La Hoya na napakaswerte umano ni Pacquiao dahil matandang Floyd Mayweather na umano ang nakatapat nito noong taong 2015. Dahil kung nagkataon umano na yung batang bersyon ni Mayweather ang nakasagupa ng ating pambansang kamao, ay panigurado umano na papatulugin ni Mayweather si Pacquiao, katulad daw ng ginawa ni Juan Manuel Marquez mahigit isang dekada na ang nakakalipas. So hindi nga po natin alam kung bakit ito sinabi ni De La Hoya, pero ang sigurado po natin ay hindi ganun kalakas ang kamao ni Mayweather para mapatulog si Pacquiao. Andun pa din yung posibilidad na matalo si Pacman sa puntusan, pero para sabihin na matutulog ito kagaya ng ginawa ni Marquez, ay masyado po talagang alanganin yun. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.